So yun po mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender. May kumakanta pa sa CR, manahimik ka dyan, oy. So yun at ito yung pag-uusapan natin. Ito, ano lang to nag-i-scroll lang ako tapos nakita ko isang general versus vice ganda. Nako po, nakahanap ng katapat si Mema. Nakahanap ng katapat si Mema Vice Oo, hindi basta-basta tong ano na to, pahiya siya dito Bali, ang pagkakaalam ko rito sa bidyong to ay, di ba, alam naman natin si Vice Ganda ay mahilig. Yung alam mo yung mga patama niya sa ating presidente na Bongbong Marcos. So ngayon may isang di ko alam kung aktibo pa rin ba siya or general or retired na ho na sumupalpal kay Vice Ganda. At syempre pag-uusapan na rin po natin dito yung viral ngayon na pagmumura ni Vice Ganda sa isa sa mga tawag dito, audience. Isa sa mga audience sa Showtime nung nakaraan lang, no? Kung ano-ano pinaggagawa niyang mura dito. At yung mapatungkol po dun sa fake news na lumalaganap na ipapatawag daw si itong isang fast food ng MTRCB dahil lumabag po sa tawag dito yung mga pagdila-dila ata ng gravy. Bali ito po ay fake news, no? So ito muna, unahin muna natin to yung pagmumura ni Vice Ganda doon sa Showtime. So pakinggan natin maigi, no? Oy, bago nga po pala natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, panoorin natin. Okay, so ready na mga miyembro ng bawat team? Simulan na natin Eto na. Sige, mauna na kayo. Ano nga tayo? Patayasin. Okay na kayo. Para mauna na ito. Sigurado kayo? Oo. Napakinggan niyo maigi Una. Para di mo na ipanalo, ha? Okay Sandali lang. Picture lang ako. Ate? Una ba yung picture? Manood ka kaya? Hindi ba kaya kalamutan niya para manood ka ng live? Manood ka sa video. Sira ulo ka ba? Huwag mo pagalina. Kahit sa mga calls, nabibisit ako sa nakita. Bibili lang ticket para manood ng live. Pero lang video kasi nanonood sa video. Magtaglakad ka sa mga katay kayo sa YouTube. Hindi nagpunta ng live. Magtaglakad sa harapan naman. Magtaglakad nakapila. Hindi nakapasok. Dahil nakapasok. Kasi wag nag-video ka rito. Tapos papuyin mo sa inyo. Paparenta mo yung video. Easy. Tapos kami ng kulay. Nag-blood ka. Relax lang. Sarap ng mother. Mag-video ka lang dyan. Itilit mo lang dito. sige, ready na kayo dito. Idinaan na lang sa biro yung mura niya Siguro kasi nakita niya si Bong tsaka si Teddy nung pagmura niya na si Raulo ka ba, buwisit ka, sabi niya. Tapos itong si Teddy tsaka si Bong napakamot sa ulo. Nung nakita niyang napakamot sa ulo na yung mga kasama niya, idinaretso niya na lang sa biro yung sinabi niya. Pero bawal din to Si Raulo, buwisit ka. Una-una, di ba? Hate nyo nga yung sinasabi ni Henyo Master na lubid. Bakit ito? Si Raulo. Ito nga, sabi si Raulo Tsaka partida na naka-subtitle pa dun sa live nila. Nakita nyo yung pinost ni Otol Crisulo. Naka-subtitle yun. Si Raulo ka. Ay, nako. So, mapunta naman tayo dito sa isang video na kung saan ay itong issue po, itong issue na matungkol po dun sa McDo. Tapos kumakain ng chicken joy si Vice Ganda. Ngayon, may isa pong may nanggaya sa account ni Christopher Min, May nanggaya sa ni Ma'am Christopher Min
At ipinost nga po yung di umano ay ipapatawag daw na MTRCB ang McDo. Grabe yung mga bash, grabe talaga yung mga pa-fake news ng mga basher, no? Oh, katulad ng mga tape bulaga vlogger dyan na gigil sa akin ngayon. Oh, na gusto na kami ipatumba. Gusto na kami ipapatay, no? Kasi lahat ng fake news nila nasusupalpal namin eh. Hindi nila kami maanuhan dyan. Nako po. Pabalik na kayo, pauwi na kami. Papunta pa lang kayo, pauwi na kami. Tanggalit yung mga iskonyan dyan eh. Yung mga iskonyan vlogger, si Ulupong tsaka si Ulatang. Gigil na gigil eh. Oh. Baka ano daw eh. Papatumba na daw kami. Oh. Tapos di ako nakapag-upload, di ba? Hindi ako nakapag-upload. Ba, nagsipag-ingayan yung mga loko. Natakot na daw ako, wala daw akong upload. Sabi ko, di ba pwede magpahinga? Bakit? Kayo ba? Di ba kayo nagkakasakit? Robot ba kayo? So ito yung video, panoorin natin mga kadabarkads. Ito yung issue na naman, no? Na lumaganap nung kamakailan lang. Bagong issue ni Vice sa pagkain ng fried chicken. Viral. Wala pang isang linggo mula na magbalik sa ere, ang It's Showtime host na si Vice Ganda ay isang issue kaagad ang kanyang kinakarap. Talaga na masuki na ng mga kontrobersiya ang Angkaboga Ballstar. At ngayon, usap-usapan na nanganganib na naman siyang masuspinde dahil lang sa pagkain ng fried chicken. Kung matatandaan, kamakailan lang ay naging dahilan ng pagkakasuspindi ng It's Showtime ng 12 days ang pagkain ng icing ni Vice at asawa niya si Ayon Perez. Inireklamo ito ng marami dahil umano'y malaswa ang paraan ng pagtikim ni Vice at Ayon sa icing na hindi angkop sa mga kasama nilang bata. Ngunit matapos sundin ang 12-day suspension, isang bagong issue na naman ang ibinato kay Vice. Kamakailan lang ay marami ang nawindang na kumalat sa social media. Ang balitang isa umanong kilalang personalidad, ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board. Dahil sa isang TV commercial nito na isang fast food chain. Sa nasabing TV commercial, malaswa raw kasi ang paraan ng pagtikim ng personalidad sa fried chicken. Bagamat hindi pinangalanan ng personalidad, marami ang naniniwalang si Vice ang tinutukoy sa food. Ay, nako. Ito dahil sa kamakailan na ay pinalabas na ang bagong TV commercial ni Vice, kung saan ipinopromote niya ang isang sikat na fast food chain. Sa nasabing commercial, makikita kumakain si Vice ng fried chicken. Samantala, agad naman naglabas ng pahayag ng NTRCB nitong linggo, October 29, upang linawin ang kumakalat na issue. Maraming pinabulaanan ng NTRCB ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing ipinatawag ng board ng isang kilalang personalidad na lumabas kamakailan sa isang television commercial ng isang fast food chain. Ayon sa kanila, ang mga paratang na ito ay may masama umanong hangarin at walang katotohanan. Anila, the Movie and Television Review and Classification Board debunked social media post claiming that the board has summoned a certain celebrity who appeared in a recent television commercial of a fast food chain. Such claims are malicious and false. Pinaalalahanan naman ng NTRCB ang lahat na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng informasyon bago ito ipamahagi sa social media. Ayon pa sa NTRCB, patuloy na sinusuportahan ng kanilang ahensya ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa Presidential Communication Office sa kampanya nito laban sa disinformation at misinformation. Git nila, naniniwala silang dapat nang wakasan ang fake news at hayaan ang katotohanan na mag-aaral. Sa ngayon, wala pa namang pahayag si Vice hinggil sa bagong issue na kinokonekta sa kanya. So, huwag natin tapusin yan, no? Ito si Yan. Natatawa ko na napapaisip ako sa mga supporters ng It's Showtime. Dahil kahit alam naman nilang fake news, ipinupush nilang totoo. Para mabash ang MTRCB. Nakikita ko yan eh. Alam na nilang fake yun. Pero sinasang-ayunan nila. Para umugong yung balita at para mapasama ang MTRCB. No?
Tapos itong mga ulupong na vlogger, katulad nito, ito, mapapanood ako sa inyo, ito. Yung ulupong na vlogger ng It Showtime to, nandito to eh. Saan na yun? No, mukhang nabura ko na tayo. Ito yung ulupong. Yung ulupong na vlogger. Dahil Ulupong na vlogger to ng It Showtime na si Smigol. Na-miss nyo ba si Smigol, guys? Ayan eto, panoorin natin. Si Smigol. Ang title niya, ano kaya ngayon Lala Soto, bitter and strong ang It Showtime? Better daw. Okay? here comes the comeback. Diba? Yan ang mababasa natin ngayon. Iyan ang mababasa natin ngayon. Ang It Showtime. Matapos nga po ang 12 Palong-palo ah. suspension. Yun. Sabi dito, we are back stronger than yesterday. Diba? Gusto kong sabihin, we are back stronger or a lot stronger than kung ano man yung kalaban na pinababagsak ang It Showtime, pero hindi nga kaya. Diba? Ayun, bumalik na po ang It Showtime. Yun. Eh, hindi lang naman tayo ang nag-i-enjoy sa It Showtime eh. Kahit po yung mga kababayan natin na oto-oto na kuno ay nagngangal-ngal nga dahil hate nila si Vice Ganda. Nako, yung mga yun din po ay nag-i-enjoy yan sa It Showtime. Okay. Paano mo naman nasabi? Kaya nga binabash si Vice Ganda, ibig sabihin ayaw sa kanya. Sasabihin mo, yun din yung isa sa mga supporters ni Vice. Eto si Smigol, isa to sa mga followers ng It Showtime na mga naniniwala sa fake news. At ito bali-balita ko lang ito hindi pa naman 100% na sure kasi 'di ba nakaraan umugong yung issue. Excuse me. Padigay na naman tuloy ako. Umugong yung issue na mapatungkol po dun sa fried chicken na pinapatawag daw na MTRCB dahil malaswa daw yung pagkakakain ni Vice Ganda. So hindi totoo po yun, 'di ba? So naglabas na po ng statement yung MTRCB doon. At pinabulaanan nga po nila na yun nga po ay isang fake news. 'Di ba? So eto, natatandaan niyo yung dating vlog natin kay Tito Soto, no, na may pinakulong sila na vlogger. No, at narinig at nabasa niyo naman dun sa post ng MTRCB na suportado nila yung hakbang na ginagawa ng ating presidente na si Bongbong Marcos sa mga lost information. Lost information ba? Yung mga pa-fake news, yung mga hindi ka panipaniwalang mga balita. At ito po ay may hatol po na pagkakakulong. Oy, natatandaan nyo ba yung kay Tito Soto, yung nila ng mga senator? Oo, hindi rin yun. Hindi rin nakikita ang mukha nun. Puro page lang yun, pero bakit nahanap? Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo, naku po. May mga page dyan na patuloy na gumagaya ng ibang mga pangalan tapos magpo-post ng kung ano-ano. Akala nyo ba hindi naka-record dyan? Akala nyo hindi malalaman na identity nyo? Posible, kahit nga ako Kahit nga ako, hindi ko tunay na pangalan tong Jay Guevara na to, pero alam ng iba dyan. Kasi nga, may mga tayo dyan, sa bangko. Pangalawa, sa GCash. Diba? So, sa akin, wala naman ako inaapakan dito, tsaka wala naman ako pakialam kung ba't kakaso ka. Ulit-ulit na lang yung kaso nila. Ito yung mag-ingat. Yung mga mag-ingat dapat ng mga vlogger na to. Kasi grabe sila mang tarantado kay Lala Soto. Sige, tuloy natin. Kasiyahan ang kanilang buhay kung hindi sila manood ng It Showtime. Yung mga yan, yung mga pulahan, mga diehard, nako naman, nakasunod yan sa ABS-CBN, nakafollow yan sa It Showtime, at Pilit niyang dinadamay yung syempre, sa buhay ni Vice Ganda.
ang saklap, no? Yung pilit nilang binabagsak. Pero tinatangkilik naman itong mga oto-oto. Matindi. Ito yun, bumalik na po ang It's Showtime at tapos nga ang 12-day suspension. At syempre, Ano to, sa grabe grocery? yung It's Your Lucky Day. Ano ho, talagang napaka-successful, napakagaling. At sana nga manatili yan, posibleng pre-programming or bago mag-It's Showtime, maging permanent program na rin ang It's Your Lucky Day. Ganun po katindi ang ABS-CBN. Pag wala nga ang ABS-CBN, hindi mo ma-imagine. Naging tatak na rin kasi yan ang pagka-Pilipino. Hindi mo ma-imagine kung gaano nakalawak, kalaki ang naitulong ng network na yan sa ating bansa. Grabe talaga. Kung wala nga yan, kung wala ang It's Showtime, ABS-CBN at ang mga celebrities na naandyan, Ano pagsasabi mo na nakatulong sa bansa? Ano sinasabi mo? Ilang years na ba ang ABS-CBN? I-comment nyo nga dyan mga kadaberkads. Ilang years na ba? Mas nauna ba sa GMA yan? Ano pagsasabi nito? ako siguradong walay. Walay ang entertainment industry. Entertainment? Ito na rin siyempre. Sabi niya, walay ang entertainment. Ayoko talaga na itong panoorin eh. So dito na tayo mga kadabarkads dito sa video ng isang general or retired general na sinupalpal nga itong si ang tawag dito si Vice Ganda. Naku, ewan ko kung naano ha. Sinagot ba to ni Vice Ganda? Alam naman kasi natin na si Vice Ganda nga ho ay mahilig magparinig lalo na sa ating presidente, 'di ba? Kasi nga hindi nanalo yung si Leni Robredo niya. Kaya binabanatan niya ngayon si BBM. So ito yung mga pakinggan nyo hindi ako magsasalita rito ha. Iya, Vice Ganda, mag-toast tayo. Magkababayan tayo sa La Union. Ilocano yan. Ilocano mo, taga-Banggara. How old are you now, Vice Ganda? Bata-bata mo pa. Sinasabi mong diktador. Oh, let me educate you, ha? I'm 62 years old. When was you? Noong 1986 na EDSA Revolution ko no. Makinig ka, Vice Ganda. I was a second lieutenant assigned dito sa Mindanao. During that time, 99% of the armed forces of the Philippines were loyal to President Marcos. Oh. Kalat na yung video ni General Papiander. Nakaready na lahat ang firepower ng armed forces para i-protect ang presidency ni Marcos. Isang utos lang. Sir, sabi nila. Supalpal si Vice Ganda rito ah. Sabi na, Marcos, yung dictator, no? No. Disperse the crowd without firing on them. Inulit ni Sir, palagi na lang tayo umatras. Laban na tayo, putok na. No! Sabi niya, disperse the crowd. Yan bang diktador, Vice Ganda? At a palace news conference, his top general argued with him. I understand you gave them orders to wait. Ito yung record There data. are many civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw yesterday. My order is to disperse You not withdraw all the time, Mr. President. without shooting them. No. Hold on. You disperse the Supalpal si Vice Ganda dun. General lang pala katapat mo eh. Ay, hindi pala. Ano ba yan? Ano ba? Hindi siya general. Nakalimutan ko yung rango niya. Si Vice Ganda kasi halos lahat na lang pinapakailaman nito. Tapos kapag binawian siya, ang mangyayari, magpapaawa effect sa mga sa mga madlang people niya. Pag binanatan mo, magpapaawa effect. Eh yung mga pasahod pala dun sa staff ng It's Showtime, hindi natuloy. Oo, hindi pala natuloy yun. So nag-vlog lang pala.
propaganda lang pala. Ang hilig nyo talaga sa propaganda. Hindi pala daw natuloy yung mga kadabarkads, yung magkano yun yung sasagutin niya yung sahod ng mga staff sa loob ng 12 days. Hindi pala natuloy yun. Nga. Sabi sa inyo, hanggang salita lang talaga yun. Si Vice Ganda pa isa sa mga kuripot na artista yan dito sa Pilipinas. Isa sa mga kuripot yan, no? Ang dami nagsasabi, mga interview dun sa mga kakilala niya. No? So, yung ulitin ko sa inyo, yung mga naririnig nyo at nakikita, mas maganda kung alamin nyo muna, lalo na sa MTRCB. Kasi kawawa yung MTRCB ngayon eh. No? Kada may pa-fake news ang sup-sup daliri followers, agad-agad pinapaniwalaan ng mga kagrupo nila. Diba? Tignan nyo, sila mismo nagpatunay na mga maikitid yung utak nila. Oo, totoo lang. Yung sa fried chicken na yun, hindi naman totoo yun, pero naniwala sila. So, ibig sabihin, maitid talaga yung utak nila. So, mga Damarkads, ano masasabi nyo sa video ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Namamaos na ako. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan